So ayan mga kalol, welcome again sa aking YouTube channel. Before I start to my content, kung saan ipapakita ko sa inyo ang 5 benefits ng walang jowa. But before that, shout out muna po sa tita ko na taga Sitio Korea, Binloc, Dagupan City na si Tita Janela Luna. Ayan, so hello tita, ingat po kayo dyan and see you soon. So, ready na ba kayong makita ang 5 benefits ng walang jowa? Wala kang jowa, no? Wala kang jowa. So, malamang makaka-relate ka sa bagay na to. So, let's watch this. Babe, magpapaalam sana ako sa'yo mamaya. Saan ka pupunta? Diyan lang sa barkada ko. Birthday niya kasi. Gagala ka naman. Tapos kung saan ka na naman pupunta. Tapos gabi ka na naman umuwi. Gusto mo mag-away tayo? Gusto mo mag-break tayo? Sige na nga. Alis lang ako ha. Saan ka pupunta? Magpaalam ka muna. Kanino ako magpapaalam? Sa jowa mo. Ay, oo nga pala. Wala akong jowa. Bawat saglit handang masaktan kahit Sino yan ha? Sino yan? Batchmate ko lang ito. I-unfriend mo yan, i-unfriend mo yan. Kung hindi mo i-unfriend yan, mag-aaway tayo. Yan, non-friend na. Masaya ka na. Hoy kuya, kung sino-sino naman ina-unfriend mo dyan. Ganyan talaga pag wala kang jowa. haranahin kita sa Hoy. Iwas-iwasan mo yung mga barkada mong yan, ha? Ha? Bakit naman? Basta, ayaw ko. Angal ka? pero di ko kaya bumitaw bigay. Ma, punta lang ako sa barkada ko. Uwi agad ha, huwag magpapagabi. 6.5 hours later. Ma, pabukas nga yung pinto. Ito. Ba't tinumaga ka na ng uwi? Sabi niyo po kasi wag magpapagabi eh. I am the one, the way your son don't need a run. Tama na po. Hoy, lalaki. Ayaw na ayaw kung lumalabas ka. At kung lalabas ka man, gusto kong magpaalam ka. Kailangan lagi kang may text sa akin or tumatawag. Ayaw na ayaw ko kung sino-sinong kasama mo. At ayaw kung makikita kang nakikipag-usap sa kung sino-sino mga babae. Basta ayaw ko. Kung ano yung ayaw ko, dapat mong sundin yon. Sige, bawal mo na lahat. Babe, sorry na. Wala naman akong ginawang masama eh.
Teka, ano ka ginawa mo? Sorry na, mahal. Babe, sorry na. Babe, sorry. Sorry na. Please naman, no. Sorry na. Anak, kumain ka na! Sige po ma, mamaya na lang po ako. Are you all my personal dreams? Woo! Gawin natin lahat ang gusto natin. Woo! Atasa ka naman. Oh, tol! Ang galing mo, tol! Ang galing naman ni tol. Cheers! Ayan, so nakita nyo na ang 5 benepisyo ng walang mga jowa. So ang mga napanood nyo mga kalol, isa lamang example na kadalasan naman talaga nangyayari. Pero tandaan natin mga kalol na mas maganda pa rin na magkaroon tayo ng sarili nating love life. Dahil, anong purpose nun? Dahil nandyan siya para umagapay sa'yo o umalalay sa'yo in times of challenges, ups and downs sa kanyang buhay. So, ang purpose nun is para gabayan ka, umalalay sa'yo, at higit sa lahat, mahalin ka. At naiparamdam na lagi siyang nandyan sa tabi mo. Dahil iba pa rin ang pakiramdam na may jowa. Ang pagkakaroon ng relasyon ay nasa tamang oras mga kalol. So, to all the viewers, girls, boys, sa may mga jowa dyan or wala, yan. So, wag magmadali makipagrelasyon kung ayaw mong magkamali sa iyong desisyon. Ulitin ko, wag magmadaling makipagrelasyon kung ayaw mong mamali ng desisyon or magkamali ng desisyon. In other term, wag madaliin kung ayaw mong masaktan ng sobra. So, love yourself first before the others. Yan. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Put God first in your heart and let Him find the person you want to be with. Put God first in your heart and let Him find the person you want to be. Nasa tamang plano po yan. Kung sakaling hindi nyo pa nahanap ang mga karelasyon nyo, malamang niluluto pa lang yan ni Lord or piniprepare pa lang po sa inyo ni Lord. So, nasa tamang timing at plan ni Lord. At sa mga may karelasyon dyan, ayan. So, ulitin ko, nasa tamang timing at nasa plano pa yan ni Lord. At sa mga may karelasyon dyan, ayan, make your relationship become more stronger. So, the more na nagkakaroon kayo ng trial sa love life nyo, the more na nagkakaroon kayo ng argument sa love life nyo, the more na nagiging matatag ang relasyon nyo. But before that, make yourself stronger in front of God. So, unahan pa rin natin si Jesus Christ sa ating relasyon or hayaan natin si Lord ang gumabay sa ating relasyon. Sa mga broken dyan, ayan, broken sila, yan. Sa mga broken dyan or nasaktan ng dahil sa pag-ibig na yan, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil may ilalaan si Lord na mas better pa kaysa sa naranasan nyo. O may bibigyan kanya na mas better pa kaysa sa ex mo. Ayan, ha? Tandaan nyo yan. Bibigyan kayo ni Lord niya. So, minsan kailangan nating masaktan para tayo ay matuto. Or para tayo ay maraming dumadating sa atin para maging serve as a lesson lang. Pero darating din ang tamang panahon na may darating sa'yo para mahalin ka ng buong buo, mamahalin ka ng tunay at ibibigay niya sa'yo yung pagmamahal
Nang yun, nang walang kahalong iba. Fix yourself with Christ first and let Him give the men for you. Fix yourself with Christ. Ayan. Fix yourself with Christ first and let Him give the person you want to be. Yan. Dahil kapag si Lord ang nagbigay, tandaan yan. Dahil sa pag si Lord ang nagbigay, walang sino man ang makakapagpahiwalay sa inyo. Ulitin ko. Kapag si Lord ang nagbigay ng karelasyon niyo, walang ibang makakapagpahiwalay sa inyo. So ano yung sinasabi niya sa Mark 10 verse 9? So sinasabi niya sa Mark 10 verse 9, sinasabi niya dito na ang pinagsama ng Diyos ay kailanman hindi mapaghihiwalay ng tao. So anong sabi niya sa Mark 10 verse 9? Sabi niya dito, therefore, what God has joined together, let no one separate. Yan. So kung ano man ang pinagsama ng Panginoon ay kailanman ay hindi mahihiwalay. Ayan. So ipag-pray po natin yung mga ginugusto natin or yung loved ones natin. Yan. Nasa prayer po yan. So pagdasal po natin siya and malay po natin, diba? Siya po yung itinadhana ni Lord para sa iyo. So bugbugin po natin sila in prayer. Yan, panalangin po natin yung magiging karelasyon natin. So mga kalol, wag na wag kayong magmamadali dahil nasa perfect timing yan at nasa plan ni Lord yan. So wag kayong mangamba na baka mawalan kayo ng jowa. Tandaan, hinahanda pa lang ni Lord kung ano yung para sa iyo. So naway may napulot kayo ng kahit konting aral lang sa mga kabataan dyan, sa mga kalol ko dyan na nanonood. So let this video become your guide in choosing a right partner. So pagdasal, wag kang magmadali. Sabi ko nga, wag kang magmadali kung ayaw mo magkamali ng decision. Ayan. So thank you guys and see you on my next vlog. So if you like this video, please like, comment, and share. And don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated pa po kayo sa mga videos na aking i-upload. So thank you for your support and thank you guys. Keep safe always and God bless you.